Si Toreko ay kasalukuyang nakaupo sa pangingisda. Biglang lumitaw ang isang binata. Ipinakilala niya ang kanyang sarili bilang Kamatsu. Lumapit siya para humingi ng tulong kay Toreko sa pangangaso ng mga sangkap. Bago pa man siya makatapos magsalita, may isda na kumagat sa pain. Masayang hinihila ni Toreko ang isda pataas. Nagulat ito kay Kamatsu. Biglang may dumating na ibon para agawin ang isda. Hinila ni Toreko ang ibon pababa sa lupa. Ito ang nagpapasaya kay Toreko dahil nakadalawang pagkain na siya, habang si Kamatsu naman ay gulat na gulat, dahil nahuli ni Toreko ang pincerfish at ang 5 buntot na higanteng agila, kaya nagtiwala siya na tiyak na tutulungan siya ni Toreko na mahuli ang gall alligator. Ang marinig pa lamang ang tungkol sa gall alligator ay nasa sabik na si Toreko, dahil ito ay isang napakasarap na sangkap. Naglalawi ito kay Toreko kaya agad siyang umalis, at sa tulong ng kaibigan niyang si Tom, dinala siya at si Kamatsu sa kinaroroonan ng gall alligator. Ngayon lang napagtanto ni Toreko si Kamatsu bilang isang head chef sa isang 5-star hotel, dahil naaamoy niya ang napakahusay na sangkap sa mga kamay ni Kamatsu. Nagulat ito kay Kamatsu dahil napagtanto niya na ang isang chef ay nangangailangan ng isang mahusay na pakiramdam sa panlasa, habang ang isang Bishakuya gourmet hunter ay nangangailangan ng isang matalas na pakiramdam ng amoy, at sila ay mga eksperto sa pagtuklas ng mga sangkap na hindi alam ng iba. Ngunit patuloy na kumakain si Toreko habang nasa daan. Ngayon ay nakarating na sila sa isla ng gall alligator, kaya nagsimulang magsagwan sina Toreko at Kamatsu sa loob, na ikinatakot ni Kamatsu dahil maraming pating dito. Sinabi ni Toreko na sila ay level 1 capture level, kaya nag-aalala si Kamatsu, dahil ang paghuli sa level 1 ay nangangailangan ng hindi bababa sa 10 profesional na mga hunters, at ang kanilang target ay ang gall alligator, mayroon itong capture level na level 5. Sa puntong ito, labis pa rin ang pagkabalisa ni Kamatsu. Bigla siyang inatake ng isang disc na sumisipsip ng dugo, kaya't si Toreko ay pumulot ng isang dahon, pinipiga ang tubig sa disc. Ipinaliwanag ni Toreko na ang daong ito ay naglalaman ng asin, na hindi gusto ng disc na sumisipsip ng dugo. Pagsapit ng gabi, hinahanap pa rin nila ang gall alligator. Biglang lumitaw ang isang baog na tigre, na nakakatakot kay Kamatsu dahil ang tigre na ito ay level 3. Sa hindi inaasahang pagkakataon, habang pinagbabantaan ito ni Toreko, ang tigre ay masunuring tumakas na parang pusa. Sa puntong ito, may kakaibang nararamdaman si Toreko, at napagtanto niyang may halimaw na mas malakas kaysa level 5 sa isla. Pagsapit ng gabi, pareho silang nag-iihaw ng karne para kainin. Habang nag-aalala pa rin si Kamatsu, bigla, lumitaw ang isang level 5 swamp snake. Sa pag-aakalang sasalakayin sila nito, ngunit agad na bumagsak ang ahas. Napansin ni Toreko na mayroon itong sugat na nagbabanta sa buhay, na ikinagulat ni Kamatsu dahil ang ahas na ito ay nasa parehong antas ng gall alligator. Biglang hinila ang ahas sa tubig, pagkatapos ay lumitaw ang halimaw. Ito pala ay isang dambuhalang gall alligator. Napagtanto ni Toreko na ang buwaya na ito ay higit sa 300 taong gulang. Nagulat ito kay Kamatsu, dahil hindi pa siya nakakita ng ganito kalaking gall alligator. Lumalabas na ang gall alligator na ito ay umabot sa antas 8, ngunit nananatiling walang pakialam si Toreko. Inatake ng buwaya si Toreko, ngunit iniwasan niya ito at itinapon. Patuloy na inaatake ng gall alligator si Toreko at pinalipad siya. Napagtanto ni Toreko na hindi niya maaaring pahabain ang labanan na ito, kaya nagpasya siyang palabasin ang kanyang mga gourmet cell, agad na nagpatawag ng demonyo, na nakakatakot kay Kamatsu. Inilabas ni Toreko ang kanyang kapangyarihan, ginagawang tinidor at kutsilyo ang kanyang mga kamay. Ginagamit niya ang tinidor para suntukin ang buwaya at ang kutsilyo para lumipad ito sa langit. Kaya, natalo ni Toreko ang gall alligator, na ikinagulat ni Kamatsu. Ito ang kapangyarihan ng Bishakuya. Sa hindi inaasahang pagkakataon, lihim na sinusubaybayan ng isang misteryosong organisasyon ang kanilang laban. Kinikilala nila na si Toreko ay isa sa 4 Heavenly Kings, na tinalo ang gall alligator. Habang iniihaw ni na Toreko at Kamatsu ang alligator para sa hapunan, kumagat si Toreko at nakitang masarap ito. Si Kamatsu, na hindi makalaban, ay ipinakita ang kanyang mga kasanayan sa pagluluto ng inihaw na karne para makakain ni Toreko, na nagpapasaya sa kanilang dalawa. Sa puntong ito, pareho silang nagkukwentuhan at nag-uusap tungkol sa kanilang mga pangarap. Lumalabas na pangarap ni Kamatsu na maging #1 chef sa mundo. Ang pangarap ni Toreko ay lumikha ng isang buong course menu. Naglalaman ito ng mga sangkap na hindi pa alam ng sinuman. Napagtantong espesyal si Toreko, kaya agad na hiniling ni Kamatsu na samahan siya. Sumang-ayon si Toreko, at pareho silang nagpatuloy sa pag-ihaw ng karne upang kainin. Pagsapit ng umaga, natapos na nilang kainin ang buwaya, kaya nag-alala si Kamatsu dahil wala na siyang maibabalik pang karne sa kanyang amo. Kinabukasan, excited na ginalugad ni Kamatsu ang palengke, dahil maraming mahuhusay na sangkap ang ibinebenta rito. Bigla siyang nakakita ng babaeng reporter na nakikipagtalo sa may-ari ng tindahan. Dahil sira ang kanyang isda, hindi ito may feature sa bagong bulletin. Agad na nag-alok si Kamatsu na tulungan ang babaeng reporter.
Biglang dumating si Toreko na ikinagulat ng lahat. Nakabili na pala siya ng level 5 flying dinosaur. Si Tina, nang makita si Toreko, ay nagmamadaling lumapit sa kanya upang interbyuhin siya, dahil si Toreko ay isang sikat na gourmet hunter. Sa hindi inaasahang pagkakataon, agad siyang napatigil at itinaboy ng organisasyon ng Aigo, dahil may mahiwagang gawain sila at gusto nila ang tulong ni Toreko. Nang malaman na gusto nilang mahanap ni Toreko ang rainbow fruit, nagulat ito kay Kamatsu, dahil isa itong maalamat na prutas. Isang patak lang ng tubig ng rainbow fruit ay maaaring gawing katas ng prutas ang isang swimming pool, ngunit ang uri ng prutas na ito ay wala na. Lumalabas, na matagumpay na na-clone at na-revive ng Aigo ang prutas na iyon. Gayunpaman, isang kawan ng Trollkong ang gumawa ng pugad malapit sa rainbow fruit, kaya hindi sila makalapit para anihin ang bunga ng rainbow fruit, dahil ang mga Trollkong na iyon ay mga higanteng level 9 na unggoy. Sa makatuwid, nagpa siya si Toreko na pumunta sa ikawalong biotop ng Aigo. Ito ay isang likas na reserbang itinayo ng organisasyon ng Aigo. Sa hindi inaasahang pagkakataon, sinundan ni Tina si Toreko, para mangalap ng karagdagang impormasyon tungkol sa kanya. Biglang narinig nila ang kabog ng dibdib ng Trollkong, at nalaman nilang nasa likod sila ng pader na ito. Kaya, hindi mabuksan ng mga gwardya ang gate para makapasok si Toreko. Agad na nagpa siya si Toreko na lumikha ng isang landas sa kanyang sarili, upang takutin ang kawan ng Trollkong. Kaya, inilabas niya ang kanyang mga gourmet cell, at ginamit ang pamamaraan ng nail punch, mabilis na naglulunsad ng 3 mabilis na suntok para sirain ang dingding. Ipinaliwanag niya na ang pamamaraan na ito ay tulad ng pagtutulak ng mga pako sa isang punto, at maaaring wasakin ang buong dingding. Sa puntong ito, pumasok na sila ni Kamatsu sa loob. Biglang may lumabas na Trollkong at inatake si Kamatsu. Sa kabutihang palad, napapanahong ginagamit ni Toreko ang knocking gun, na naging sanhi ng pagkahimatay nito. Ito pala ay isang pamamaraan na nagpaparalisa sa biktima. Hindi maintindihan ni Kamatsu kung bakit hindi ito pinapatay ni Toreko. Sa puntong ito, pareho silang patuloy na sumulong sa loob. Nagsisimula silang maamoy ang halimuyak ng rainbow fruit. Ipinaliwanag ni Toreko na ang pabango na ito ay sinadya upang maakit ang mga hayop. Sa wakas, nakita nila ang rainbow fruit, na agad na nakakatakot kay Kamatsu dahil mayroong isang buong kawan ng Trollkong dito. Nang paulit-ulit na iniisip ni Kamatsu na mamamatay siya sa pagkakataong ito, agad silang sinalakay ng Trollkong. Kaya, agad na binuhat ni Toreko si Kamatsu at nakipaglaban sa kanila. Nagtataka si Kamatsu kung bakit pinaparalisa lang sila ni Toreko. Napakatigas pala ng karne ng Trollkong, kaya ang panuntunan ni Toreko ay huwag silang patayin kung hindi niya ito kakainin. Ang kawan ng Trollkong ay patuloy na umaatake kay Toreko, ngunit nagawa niyang iwasan at talunin sila. Napagtatanto na ang kawan ng Trollkong ay masyadong marami, kaya, nagpa siya si Toreko na palabasin ang kanyang mga gourmet cell, para takutin sila. Sa puntong ito, nakikita niya ang pinuno ng pack. Ito pala ay ang hari ng Trollkong level 10. Sinimulan nitong harapin ni Toreko. Sa hindi inaasahan, sa harap ng pananakot ni Toreko, ang hari ng Trollkong ay naging masunurin na parang unggoy, hindi nangangahas na salakayin siya, na ikinagulat ni Tina na palihim na lumalapit. Sa wakas, nakita nilang dalawa ang rainbow fruit, kaya isang prutas lang ang kinuha ni Toreko. Ang ibang natitira ay para sa kawan ng Trollkong. Naisip ni Tina na magiging mainit na balita ito. Sa hindi inaasahang pagkakataon, patuloy siyang itinaboy ng Aigo. Sinusubaybayan pa rin ng mahiwagang organisasyon si Toreko. Bumalik na si Toreko sa restaurant at kumain ng masarap na pagkain. Sa puntong ito, natapos na ni Kamatsu ang paghahanda ng rainbow fruit, pinatubig ang bibig ni Toreko dahil ang bango nito ay masyadong nakakaakit, kaya nagsimulang matikman ni Toreko ang lasa nito. Sa hindi inaasahang pagkakataon, pakiramdam niya ay kumakain siya ng iba't ibang prutas. Napakasaya ni Toreko, kaya nagpa siyang isama ang rainbow fruit sa kanyang buong course menu, na naging una niyang dessert item. Kinabukasan, ipinagpatuloy ni Toreko at Kamatsu ang kanilang paglalakbay upang manghuli ng isa pang sangkap. Naghahanap pala sila ng puffer whale, dahil kakaiba ang lasa nito. Ngunit ang paghahanda ng karne nito ay mahirap, dahil ang laman ng puffer whale ay naglalaman ng mahirap na alisin ang mga lason. Bigla, dumating ang isang bisyokuya na nagngangalang Zanj para makipag-away sa kanila. Sa hindi inaasahang pagkakataon, nang makitang mas matangkad si Toreko sa kanya, natakot sila at tumakbo palayo. Binanggit ni Toreko na maraming mga gourmet hunters sa tren na ito, na naghahanap din ng puffer whale. Dahil maraming malalakas na kalaban sa tren na ito, kakailanganin nilang mag-away para maangkin ang puffer whale. Biglang dumating ang isang matandang lalaki na humihingi ng alak kay Toreko, kaya agad siyang binigyan ni Kamatsu. Sa puntong ito, pareho silang pumasok sa lungsod, ngunit walang nakikitang sino man sa paligid. Lumalabas na ang lungsod na ito ay puno ng maraming halimaw, kaya lahat ay nagtatago sa loob ng bahay. Biglang lumitaw ang isang level 10 na dinosaur, na agad na nagpapatakot kay Kamatsu. Sa sandaling ito, isang binata ang humakbang pasulong. Sinabi ni Toreko na nandito siya.
Sa hindi inaasahang pagkakataon, ang dinosaur ay hindi nang ahas na salakayin siya. Isa rin pala siya sa 4 Heavenly Kings na nagngangalang Coco na ikinagulat ni Komatsu. Sa sandaling ito, ngayon lang napagtanto ni Komatsu na si Coco ay hindi lamang isa sa 4 Heavenly Kings, ngunit isa ring mahusay na manghuhula. Habang inaalala ni Toreko ang panahon na magkasamang lumaban ang 4 Heavenly Kings, bigla, lumitaw ang isang uwak na emperador. Ito pala ang alaga ni Coco na nagngangalang Kiss, at dadalhin sila nito para hanapin ang Puffer Whale. Sinusubaybayan pa rin ng mahiwagang organisasyon ang grupo ni Toreko. Nang malaman nilang hinahanap ni Toreko ang Puffer Whale, kaya, nagsimula na rin silang kumilos. Sa puntong ito, dumating na si Toreko sa tahanan ni Coco para kumain. Ipinaalam ni Coco kay Toreko, ang kanyang buong course menu ay mayroon ng 5 ulam, at sa pagkakataong ito ay gusto niyang hulihin ang Puffer Whale upang idagdag sa kanyang buong course menu. Ngunit ang pag-alis ng lason mula sa Puffer Whale ay napakahirap. Ang paghawak lang nito ay nagiging sanhi ng paglabas ng lason ng Puffer Whale at hindi nila ito makakain. Sa sandaling ito, binanggit din ni Coco, bukod sa Puffer Whale, sa kaloob-looban, mayroong isang mas nakakatakot na halimaw. Ito ay ang Devil Serpent. Kahit na ang maalamat na Battle Wolf ay ayaw itong labanan. Ngunit si Toreko ay lubos na kumpiyansa. Desidido silang hulihin ang Puffer Whale, na labis na nasa sabik kay Komatsu. Biglang nagpropesiya si Coco, mamamatay si Komatsu. Sa panig ni Tina, ni-livestream niya ang pasukan sa kuweba ng Puffer Whales. Bigla niyang nakita si Toreko, na labis na ikinatuwa ni Tina. Hindi niya inaasahan na nandito rin si Coco, pero ayaw ni Coco na kinukunan siya. Sa puntong ito, nakita ni Coco na maraming taong papasok sa kuweba ang mamamatay. Biglang humiling si Tina na sumali sa grupo ni Toreko, kaya pumayag si Toreko na sumama siya. Pumasok ang buong grupo sa loob. Sa sandaling ito, natuklasan ni Toreko ang ilang masasarap na mushroom. Sa hindi inaasahang pagkakataon, nandito rin si Zanj. Nagsinungaling siya kay Tina na nahuli niya ang Puffer Whale, pero hinahabol pala siya ng kuyog ng mga langgam. Hindi nakikita ni Coco ang mga senyales ng kanilang kamatayan, kaya naniniwala siyang makakaligtas sila. Sa puntong ito, nagtataka si Komatsu kung bakit alam ni Coco ang daan sa kuwebang ito. Lumalabas na matutulungan siya ng kanyang mga gourmet cell na makakita ng mga electrical wave na hindi nakikita ng mga normal na tao. Biglang nakita ni Coco na nasa panganib si Komatsu. Sa hindi inaasahan, nahulog siya. Sa kabutihang palad, napigilan siya ni Toreko sa oras. Sa sandaling ito, lumitaw ang level 7 na kawan ng mga ipis. Kaya't ginawang laso ni Coco ang kanyang katawan at binantaan ang mga langgam, dahilan para tumakas sila. Lumalabas na ang lakas ni Coco ay nakasalalay sa paggamit ng lason, kaya ang kanyang katawan ay naglalaman ng 500 iba't ibang antibodies. Kaya naman ang mga halimaw ay hindi naglakas loob na salakayin si Coco, ngunit iyon din ang dahilan kung bakit siya lumalayo sa iba. Napagtanto ni Komatsu na labis na nag-iisa si Coco, kaya sinubukan niyang kaibiganin si Coco. Sa puntong ito, bumababa pa rin sila sa ibaba. Nakilala ni Coco na si Komatsu ay isang napakabuting tao, kaya nagpasya siyang protektahan si Komatsu. Habang papababa pa sila sa kuweba, biglang lumitaw ang isang kuyog ng level 2 na paniki. Agad na inilabas ni Coco ang kanyang lason at natalo sila. Napagtanto ni Coco na ang mga paniki na ito ay tumatakas. Sa puntong ito, natuklasan nila na nawawala si Komatsu. Sa hindi inaasahang pagkakataon, lumitaw ang Devil Serpent, na agad na nagdulot ng pag-aalala para kay Toreko at Coco, dahil ito ay isang legendary level 21 na halimaw. Sa hindi inaasahan, ang dagundong nito ay yumanig sa buong kuweba. Nakita ng grupo ni Tina sa labas ang pagbagsak ng pasukan sa kuweba. Sa kabutihang palad, lihim niyang ikinabit ang isang maliit na kamera sa sombrero ni Komatsu. Biglang, natuklasan niya na si Komatsu ay kinidnap. Sa panig ni Toreko, sila ay sinasalakay ng Devil Serpent. Sa hindi inaasahan, ito ay mas malakas kaysa sa inaasahan nila, kaya hindi siya makagalaw. Natuklasan ni Coco na maaari itong magbuga ng asido. Habang haharapin nito si Toreko, kaya agad niyang pinakawala ng lakas ng kalamnan at kumawala sa pagkakahawak nito. Si Toreko ay patuloy na naglalabas ng mga gourmet cell, at gumagamit ng cutting knife para maputol ang kamay ng Devil Serpent. Sa hindi inaasahang pagkakataon, maaari itong muling mag-regenerate, kaya't muli nitong inatake si Toreko, ngunit bumangon pa rin si Toreko. Napagtanto ni Coco na ang kuweba ay napakadilim, kaya't hindi nakikita ni Toreko ng malinaw ang mga pag-atake ng Devil Serpent, at maaari lamang siyang umasa sa kanyang pang-amoy. Habang nakikita ni Coco ang lahat ng malinaw, kaya, nagpasya siyang labanan ito, upang payagan si Toreko na iligtas si Komatsu. Ngunit naniniwala si Toreko na magiging maayos si Komatsu, kaya nagpasya siyang tulungan muna si Coco na harapin ang Devil Serpent. Sa kabilang panig, kinikidnap ng taong ito si Komatsu para gamitin siya bilang pain para sa mga halimaw, na ginagawang mas madali para sa kanya na mahuli ang Puffer Whale. Sa sandaling ito, napagtanto ni Tina na nasa panganib si Komatsu, ngunit hindi niya alam kung paano siya ililigtas.
Sa panig ni Toreko at Coco, inilabas na nila ang kanilang mga gourmet cell, ngunit nalaman nilang hindi natatakot ang Devil Serpent na ito sa kanilang hockey, kaya inatake ito ni Toreko. Sa hindi inaasahan, sobrang tigas ng katawan nito. Patuloy na gumagamit ng lason si Coco para salakayin ang Devil Serpent. Sa hindi inaasahang pagkakataon, lumalaban ito at nag-counter-attack sa kanya. Napagtanto ni Coco na ang uri ng ahas na ito ay may mahusay na kakayahang pandama. May hanggang 3 mata pa ito kaya hindi nila ito matamaan. Napagtanto ni Coco na kailangan nilang paliitin ang larangan ng paningin nito. Samantala, nagpa siya si Toreko na ilabas ang kanyang ultimate move, ngunit kailangan niya ng oras upang makaipon ng enerhiya, kaya nagmamadali si Coco upang maakit ang atensyon ng Devil Serpent, at gumamit si Coco ng lason upang sirain ang mga sensor ng Devil Serpent. Iniisip na wala na itong makikita, sa hindi inaasahan, nahuli si Coco. Maraming sensor pala ang Devil Serpent, kaya agad itong nagbuga ng asido kay Coco, natutunaw ang kanyang katawan. Buti na lang at nakagamit si Coco ng lason para matakpan ang kanyang katawan. Habang patuloy niyang inaatake ang Devil Serpent, nag-inject ito ng kamandag sa katawan ni Coco, dahilan para mag-alala si Toreko. Ngunit hindi sumuko si Coco, inilabas niya ang kanyang mga gourmet cell at sinubukang lumikha ng immunity, upang mapaglabanan ang lason ng Devil Serpent. Sa hindi inaasahang pagkakataon, nagtagumpay si Coco at pinalakas ang sarili, agad na ibinalik ang lason sa Devil Serpent. Sa panig ni Toreko, nakaipon din siya ng sapat na kapangyarihan, na pinalaki ang kanyang braso ng 2 beses sa laki nito. Pagkatapos ay pinakawalan niya ang 5 beses na Kugi Punch technique, pinadala ang Devil Serpent na lumipad pabalik ng 5 beses, at natalo ito, kaya pareho silang nagwagi. Habang gustong iligtas ni Coco si Kamatsu, iniisip ni Toreko kung paano e-transport ang karne ng Devil Serpent, kaya nagtaka si Coco kung bakit hindi nag-aalala si Toreko kay Kamatsu. Binigyan niya pala ng lihim na sandata si Kamatsu. Sa panig ni Kamatsu, lumitaw ang isa pang Devil Serpent, kaya't itinapon ng lalaking iyon si Kamatsu sa Devil Serpent at tumakas. Sa hindi inaasahang pagkakataon mula sa kanyang likuran, isang pulutong na mga dambuhalang ipis ang umatake. Habang si Coco ay nag-aalala pa rin tungkol kay Kamatsu, si Toreko ay napaka-relax pa rin at nagtitiwala sa lihim na sandata na ibinigay nito sa kanya. Sa sandaling ito, si Kamatsu ay malapit ng lamunin ng Devil Serpent. Pagkatapos ay inilabas niya ang lihim na sandata ni Toreko. Lumalabas na noong nasa tren sila, binigyan ni Toreko si Kamatsu ng isang espesyal na kanyon. Dahil marami siyang pampasabog na binalot sa loob kaya napakabigat, at sinabihan si Kamatsu na takpan ang tenga niya bago gamitin. Bigla siyang inatake ng Devil Serpent, dahilan para malaglag ang mga earplug ni Kamatsu. Napagtatanto na siya ay nasa panganib, kinailangan ni Kamatsu na i-activate ang kanyon, na lumikha ng isang napakalaking pagsabog na yumanig sa lahat. Narinig ni Toreko at Coco ang pagsabog, kaya tumakbo sila patungo sa kinaroroonan ni Kamatsu. Hinulaan ni Coco na si Kamatsu ay mayroon lamang 3% na posibilidad na mabuhay. Sa hindi inaasahang pagkakataon, buhay pa ang Devil Serpent. Habang walang malay si Kamatsu, at kakainin na ng Devil Serpent si Kamatsu, bigla, sumulpot ang matandang humihingi ng alak sa tren. Nang dumating sina Toreko at Coco, nakita nilang nagkamalay na si Kamatsu. Nang makita si Toreko, naging masaya si Kamatsu. Pagkatapos ay ipinaliwanag ni Kamatsu na isang malaking matandang lalaki ang nagligtas sa kanya, na ikinagulat ni Coco, dahil natalo na ang Devil Serpent, at nahulaan niya kung sino ang matandang iyon. Ito ay lumabas na nang si Kamatsu ay aatakehin na ng Devil Serpent, ang matanda ay nagpakawala ng kanyang lakas ng kalamnan, na agad na nag-transform sa isang higante. Sa isang strike lang, natalo niya ang Devil Serpent. Nang makitang nasa bingit ng kamatayan si Kamatsu, napagtanto niyang nabutas ang eardrum ng malakas na pagsabog, at tumigil din ang pagtibok ng puso ni Kamatsu, kaya agad niyang pinasigla ang kanyang puso at muling binuo ang eardrum para kay Kamatsu. Dahil doon, nagising siya, ngunit nang makita niya ang matanda, natakot si Kamatsu. Ngayon lang niya napagtanto na iniligtas siya ng matanda. Napagtanto ni Coco na ang matandang lalaki ay si Jiro, na kilala rin bilang Knocking Master. Nang malaman ni Kamatsu na siya ay isang maalamat na bisyakuya, na may buong course menu na binubuo ng napakabihirang mga sangkap, na nagpagulat sa kanya. Napagtanto ni Toreko na siya ang matanda sa tren, at pumunta siya upang manghuli ng puffer whale upang magbabad sa alak. Kaya't ang grupo ni Toreko ay nagpatuloy sa paghahanap para sa puffer whale. Ang makitang ligtas ang grupo ni Toreko ay labis na ikinatuwa ni Tina. Sa wakas, nakarating na rin sila sa kinaroroonan, kaya tahimik na lumusong sa dagat sina Toreko at Coco upang hulihin ang puffer whale. Sa hindi inaasahan, napakalaki nito na ikinagulat ni Toreko, dahil hindi ganoon kalaki ang puffer whale. Lumalabas na sila ay isang grupo ng mga isda na nagsasama-sama. Napagtanto ni Coco na isang paraan iyon para magbanta sila sa mga kalaban, kaya, agad na hinabol ni Toreko ang puffer whale. Sa hindi inaasahang pagkakataon, nagdudulot ito sa kanila ng takot at pagkalason. Sa puntong ito, nagsisimula ng kumilos si Coco.
Gumagamit siya ng stealth technique at lumalapit gamit ang knocking technique, na ginagawang paralisado ang puffer whale bago nito mailabas ang lason nito. Sa hindi inaasahan, maaari ding kopyahin ni Toreko ang pamamaraan ni Coco at gamitin ang pamamaraang knocking. Dahil doon, marami na silang nahuli na puffer whale, na ikinagulat ni Komatsu dahil 10 ang nahuli nila, habang si Jiro naman ay nakahuli ng isang kaing na isda. Sa puntong ito, sinubukan ni Coco na hiwain ang laman ng puffer whale, ngunit sa sandaling mahawakan niya ang mga ito, nalason ang mga ito. Kaya nagpa siya siyang humingi ng tulong kay Komatsu, dahil naniniwala si Coco na magagawa ito ni Komatsu. Binanggit ni Coco na mayroon na lamang silang 9 na puffer whales. Dahil ang mga puffer whale, pagkatapos ng pangingitlog ay bumabalik kaagad sa dagat. Sa hindi inaasahang pagkakataon, may isang misteryosong nilalang sa ilalim ng tubig. Ngayon, inilabas ni Komatsu ang kanyang kutsilyo sa kusina. Nang makita ang mahusay na napreserbang kutsilyo, napagtanto ni Coco na si Komatsu ay isang bihasang chef. Sa patnubay ni Coco, sinimulan ni Komatsu ang paghiwa ng isda, dahilan upang siya ay mabalisa, dahil walang puwang para sa pagkakamali. Sa hindi inaasahang pagkakataon, agad na nalason ang isda. Pagkaraan ng ilang sandali, nabigo si Komatsu ng 8 beses. Ngayon, isang isda na lang ang natitira sa kanila. Nang hiwain niya ang tiyan ng isda, nakita niya ang poison sac sa loob. Sa kabila ng tensyon, sa wakas ay nagtagumpay si Komatsu sa pag-alis ng lason. Nagiging ginintuan ng puffer whale, na nagpapasaya sa buong team, kaya't nagpatuloy sila sa pagluluto at pagtikim ng karne ng puffer whale. Nang kumagat si Toreko, naramdaman niya kaagad ang sarap na kumakalat sa loob ng kanyang bibig, na naging dahilan upang hindi sila tumigil sa pagmuya. Nakapagtataka, napuno agad ng enerhiya ang katawan ni Toreko. Pagkatapos ay sinubukan ni Komatsu na gumawa ng alak na puffer whale, na nagpapasaya sa kanilang lahat. Habang naghahanda sila sa pag-alis, bigla silang may nakitang umaahon mula sa ilalim ng tubig, dahilan upang maramdaman ni Toreko at Coco ang panganib. Kaya't inilabas nilang lahat ang kanilang buong kapangyarihan upang maghanda para sa isang labanan sa kanya. Nakapagtataka, umalis siya na may dalang lambat ng mga puffer whale, nang hindi nag-aalala tungkol sa kanila. Napagtanto ni Coco na nakakatakot ang kanyang aura. Habang naguguluhan si Toreko, narito ang lalim na 1,000 metro sa ilalim ng palapag ng karagatan. Bakit naaabot ng living creature ang lugar na ito? Ngunit napagtanto ni Coco na hindi siya isang living creature. Sa puntong ito, ligtas na sa labas ang grupo ni Toreko, kaya sumugod si Kiss para batiin sila. Nang makita ang rescue helicopter na papalapit, dahil sa paglalakbay na ito, maraming bisyokuya ang nasugatan. Nagpa siya si Coco na mauna nang umalis at nagpaalam siya sa lahat. Sa panig ng organisasyon ng Aigo, napagtanto nila na maraming sangkap ang nawala. May nagnakaw ng rainbow fruit at kinikilala nila ito bilang isang bagong henerasyong GT Robo. Kaya, nagpa siya silang alalahanin ang tulong ng 4 Heavenly Kings. Sa panig ni Toreko, hinanap sila ng organisasyon ng Aigo. Sa sandaling iyon, agad niyang sinamantala ang pagkakataong gumawa ng mahabang hamburger mula sa karne ng Devil Serpent. Sa hindi inaasahan, naipasok niya ang buong hamburger sa kanyang bibig. Sa puntong ito, ipinaalam sa kanya ng isang staff ng Aigo, na sa pagkakataong ito, gusto nilang hanapin ni Toreko ang karne ng Regal Mammoth. Ito ay isang napakabihirang at mahalagang karne, na lubos na nakakaganyak kay Komatsu, ngunit ang lokasyon ay nasa isa sa lugar ng Aigo, na isang lugar para sa pagsasaliksik sa muling pagkabuhay ng mga patay na hayop, gamit ang isang paraan ng asexual reproduction. Kaya naman, nakarating na sila sa entrance ng Area 1, na ikinagulat ni Komatsu, dahil napakalawak nito sa loob at may isang higanteng pabrika pa. Maraming sangkap dito na hindi pa niya nakikita. Sa sandaling ito, naghahanda na si Toreko na makipagkita sa direktor ng Area 1. Nakita nila ang isang napakalaking octopus na ikinatakot ni Komatsu. Sa loob pala ng silid na ito, maraming mga patay na hayop na binuhay muli ng Aigo sa pamamagitan ng isang sexual na pagpaparami. Bigla siyang nakatagpo ng level 3 na muscle crab na nakatakas mula sa kulungan nito. Nang nasa panganib si Komatsu, sa kabutihang palad, isang lalaking kalbo ang lumitaw. Binantaan niya ang alimango, dahilan para tumakas ito. Siya pala ang direktor ng Area 1 na nagngangalang Mansom. Ang pagkakita kay Toreko ay labis siyang ikinatuwa, at ipinaalam niya kay Toreko, na ang organisasyon ng Bishokukay, sila rin ay nagpaplanong kumuha ng karne ng Regal Mammoth. Ipinahayag ni Mansom kay Toreko, ang layunin ng pagtatatag ng organisasyon ng Bishokukay, ay kontrolin ang lahat ng sangkap sa mundong ito, at ang kanilang kasalukuyang target ay ang Regal Mammoth. Biglang narinig nila ang hiyawan sa arena. Ang lugar na ito pala ay ang Gourmet Arena, kung saan ang mga mayayaman ay pumupusta at naglilibang sa kanilang sarili, kahit na kinasasangkutan ng mga pambansang pinuno. Ang dahilan kung bakit inayos ng Aigo ang arena na ito ay para kumuha ng pera sa mga mayayaman, pagkatapos ay tumutulong sila sa mga naghihirap na bansa. Nang nagsimula na ang susunod na laban, biglang tuwang-tuwa ang lahat. Ngayon pala ay may espesyal na laban ang Gourmet Arena. Sa sandaling ito, maraming makapangyarihang nilalang ang nagsimulang lumitaw.
Lahat para labanan ang maalamat na Battle Wolf. Sinabi ni Mansom kay Kamatsu, na mula noong sinaunang panahon, mayroong mga demonyong hayop na ipinanganak, kumakain at sumisira sa lahat ng bagay sa lupa, ngunit nang sila ay tumuntong sa teritoryo ng Battle Wolf, lahat ay nilipol ng Battle Wolf. Ngayon, habang nagsisimulang lumabas ang Battle Wolf, nagulat ito kay Toreko dahil nakikita niya ang kapangyarihan ng maalamat na Battle Wolf. Bagamat ang Battle Wolf na ito ay produkto ng iGhost cloning, nadarama pa rin ni Toreko ang dugo ng mandirigma sa loob nito, dahil nagtanim ito ng takot sa mga kalaban nito. Binanggit ni Mansom na hindi pa nailalabas ang Devil's Serpent, kaya agad niyang kinontak si Ren, ang Beast Tamer ng Gourmet Arena. Nang malaman niyang nandoon din si Toreko, natuwa siya at nagkamali sa pagpindot sa button at napalabas ang nakakapukaw na amoy. Ginagawa nitong mas sabik na lumaban ang mga hayop, kaya sabay-sabay silang umaatake sa Battle Wolf. Biglang napagtanto ni Toreko na ang Battle Wolf ay nagpapakita ng kakaibang pag-uugali. Nakapagtataka, natuklasan niyang buntis ang Battle Wolf na ito. Agad siyang tumalon sa arena para iligtas ang Battle Wolf. Nang nakita ng mga tao si Toreko, lalo silang natuwa, dahil sasali rin si Toreko sa labanang ito. Nang makitang ang mga hayop ay sabik na lumaban, si Toreko ay naglabas ng mga gourmet cell upang takutin sila, na ginawa silang takot at pinakawalan ang Battle Wolf. Ngayon, napagtanto ni Toreko na ang Battle Wolf ay hindi makakalaban, dahil ito ay buntis at malapit ng manganak. Lumalabas na ang Battle Wolf ay isang unisexual reproductive animal. Biglang bumagsak ang Battle Wolf, kaya ipinaalam ni Toreko kay Mansom na itigil ang labanang ito. Sa hindi inaasahan, si King Trollkong ay naglunsad ng isang pag-atake kay Toreko, at mabilis niya itong natalo sa isang suntok. Sa sandaling ito, sinusubukan ni Ren na ayusin ang system, ngunit hindi niya sinasadyang nasira ang makina, na naging dahilan upang mas kumalat ang nakakapukaw na amoy, at ang mga hayop mula sa Gate 6 ay nailabas din. Sa puntong ito, nagpa siya si Toreko na protektahan ang Battle Wolf para madali itong manganak. Kaya hinarangan niya ang mga hayop, sinira pa ang proteksyon na hawla ng Coliseum, na nagpasindak sa lahat. Ito pala ay ginawa niya ito upang lumikha ng mga paputok upang ipagdiwang ang kapanganakan ng Battle Wolf Cub. Ikinalulugod nito si Toreko, habang sinusubukan ni Ren na pigilan ang Devil Serpent, hindi ito hinayaang makatakas sa labas. Ngunit ang laso nito ay napakalakas, na madaling nakakasira sa kulungan na containment. Magulo rin ang arena, kaya pilit ding pinipigilan ni Mansom ang mga halimaw. Sa sandaling ito, tumakbo din si Tina para i-film ang Battle Wolf Cub. Napagtanto ni Toreko na ang ina na Battle Wolf ay nanghihina. Biglang may lumabas na level 25 Devil Serpent, dahilan para mataranta ang lahat at tumakas, na ikinagulat ni Toreko. Sa hindi inaasahang pagkakataon, madaling natalo ng Devil Serpent ang iba pang mga halimaw, na nakakasindak sa kanila. Nang salakayin nito si Toreko, tumalon siya at pinutol ang kamay nito. Nakapagtataka, ang kakayahan nitong muling mag-regenerate ay napakabilis, at patuloy na inaatake ng Devil Serpent si Toreko. Nagtataka si Mansom kung bakit hindi tumatakbo si Kamatsu. Sanay na pala siya sa ganito ngayon. Habang ang lahat ay takot na takot, sinusubukang tumakas, bigla, nakita ni Mansom ang isang taong nananatiling kalmado, hindi natakot sa lahat. Kaya pumunta si Mansom para kausapin siya. Sa hindi inaasahang pagkakataon, agad niyang inatake si Mansom, itinulak ang kanyang braso sa kanyang dibdib. Nakapagtataka, agad na hinigpitan ni Mansom ang kanyang mga kalamnan at naghatid ng isang malakas na suntok. Pero kaya pa niyang tumayo. Nang naghahanda na ang mga security personnel sa pag-atake sa kanya, agad silang pinigilan ni Mansom. Siya pala ang GT Robo, na ikinagulat ni Toreko, at napagtanto niyang iba ang isang ito sa nakita niya. Bigla, ang Devil Serpent ay patuloy na umaatake sa kanya. Habang nag-e-enjoy si Mansom, gustong makipaglaban sa Bishokukay na GT Robo na ito, na ikinagulat niya dahil may butas ang katawan ni Mansom, ngunit wala siyang nakikitang senyales ng sakit. Kaya mabilis siyang kumilos para salakayin si Mansom. Sa hindi inaasahang pagkakataon, pinakawalan ni Mansom ang kanyang mga kalamnan at ibinaba ang kanyang mga braso na parang dalawang kawali, na tinamaan siya sa ulo. Ngunit napakatigas ng kanyang katawan at agad siyang gumamit ng laser beam para salakayin si Mansom. Sa sandaling ito, napaatras din si Toreko. Nang sasalakayin na ng Devil Serpent ang Battle Wolf na ina at anak, ang ina na Battle Wolf ay tumayo upang lumaban. Nakapagtataka, parehong ang bilis at lakas ng Battle Wolf ay nasa ibang antas, na madaling talunin ang Devil Serpent. Nakapagtataka ito kay Toreko dahil ito ang tunay na lakas ng Battle Wolf. Ngunit ang ina na Battle Wolf ay pagod na rin. Nang tumakbo ang Battle Wolf Cub sa ina nito, agad na inatake ng GT Robo ang inang Battle Wolf, na nagpagalit kay Toreko. Habang nakatayo pa si Mansom, napansin ni Kamatsu na gumagaling na ang kanyang mga sugat, na ikinagulat ni Kamatsu. Gumagamit pa siya ng disinfectant para sa kanyang mga sugat, kaya ganap na gumaling ang mga sugat ni Mansom. Ngayon napagtanto ni Mansom na ang sugat ng ina na Battle Wolf ay nakamamatay. Ngunit sinusubukan pa rin niyang lapitan ang kanyang anak, at napagtanto nila,
Kahit na ang Battle Wolf ay isang mandirigma na lobo, ngunit ito ay napakamapagmahal sa kanyang anak. Nang makitang makatayo pa ang inang lobo, patuloy itong inaatake ng GT Robo. Sa kabutihang palad, gumamit si Ren ng gas, upang matulungan ang mag-ina na Battle Wolf na magtago. Sinabi ni Mansam na ang gas na ito ay hindi lamang nakakatulong na itago ang mga ito, ngunit tumutulong din sa Battle Wolf na mapawi ang sakit. Ang makita ang ina na lobo na labis na nag-aalaga sa kanyang anak, na labis na ikinatuwa ni Komatsu, dahil ito ang unang pagkakataon na nakita niya ang eksenang ito. Ngunit ang kailangan nilang harapin ngayon ay ang GT Robo. Napagtanto ni Mansam na ito ay malayo ang kinokontrol, sa pamamagitan ng isang virtual reality system. Dahil dito, maaari silang pumunta sa mga lugar na hindi maabot ng mga tao, upang maghanap ng mga bihirang sangkap. At ang lakas ng robot na ito ay talagang lakas ng taong kumokontrol dito. Ngayon, nagsimula nang magalit si Mansam, kaya inilabas niya ang kanyang mga gourmet cell. Bigla, naramdaman ni Mansam na labis na galit si Toreko. Ngunit tinutuya ng GT Robo si Toreko, kaya, hinawakan niya ito at sinuntok pababa sa arena. Ipinaliwanag ni Mansam na ang galit ni Toreko ay naglabas ng kanyang mga gourmet cell. Ngayon napagtanto ng GT Robo na kailangan nitong seryosohin ang mga bagay-bagay, at nagulat si Komatsu, dahil ito ang unang pagkakataon na nakita niyang galit na galit si Toreko. Kaya, nagmamadali si Toreko na salakayin ang GT Robo. Ngunit hindi sapat ang mga ordinaryong suntok para matalo siya. Ngayon, nagsimula na siyang mag-counter-attack laban kay Toreko, kaya agad siyang gumamit ng cutting knife. Sa hindi inaasahang pagkakataon, nagre-regenerate agad ang kanyang katawan. Nang siya ay lubos na kumpiyansa sa kanyang baluti, ginamit ni Toreko ang nail punch technique ng 5 beses upang itulak siya pabalik. Ngayon, napagtanto ni Komatsu na naabot na ng kanang braso ni Toreko ang limitasyon nito. Ngunit patuloy pa rin siya sa pag-atake kay Toreko, kaya, nagpa siya si Toreko na ilagay ang lahat ng kanyang lakas sa kanyang kaliwang braso. Nang malapit na siyang magpaputok ng laser beam para tapusin si Toreko, agad niyang itinulak ang kanyang bibig at nagpakawala ng sunod-sunod na 5 suntok, na naging sanhi ng pagsabog ng kanyang ulo. Ngunit ang magkabilang braso ni Toreko ay pagod na pagod. Nakapagtataka, hindi pa rin siya sumusuko, patuloy na umaatake kay Toreko. Napagtanto ni Mansam na sinusubukan niyang mag-self-destruct, kaya, inactivate niya ang laser ng arena upang pigilan siya. Dahil doon, natalo ang GT Robo. Ngunit ang kanyang control core ay patuloy na tumatakas. Kaya naman, agad na tinawag ni Mansam ang kanyang alaga para mahuli siya. At nagawa nitong sirain ang control core ng operator ng robot. Level 35 Flying Tiger pala ang alaga niya. Sa panig ng Bishokukay, nababaliw ang taong ito dahil natalo siya ni Toreko. Ngunit ang kanilang pangunahing layunin ay hanapin pa rin ang Regal Mammoth. Sa panig ni Toreko, napagtanto nilang namatay na ang ina na Battle Wolf. Ngunit kahit sa kamatayan, ito ay nakatayong mataas na parang Panginoon. Nang makita ang batang Battle Wolf na nawalan ng ina, nagpa siya si Toreko na ampunin ito. Salamat sa batang Battle Wolf na nagbibigay kay Toreko ng isang piraso ng karne, bilang pasasalamat na kilos, na ikinagulat ni Mansam, dahil ang Battle Wolf ay isang malayang nilalang, ngunit masunurin pa rin kay Toreko. Kaya nagpa siya siyang pangalanan itong Terry. Pagsapit ng gabi, naghanda si Mansam ng isang engrandeng piging, para ituon ang grupo ni Toreko sa isang masarap na pagkain. Lumalabas na ang kapistahan na ito ay binubuo ng mga pagkain mula sa full course menu ni Mansam, na ikinagulat ni Komatsu, dahil ang bawat ulam ay may alak. Habang nagsasaya ang lahat, napansin ni Toreko si Terry na nakaupo pa rin. Sinabi ni Mansam na ang mga Battle Wolf ay hindi pala kaibigan sa mga tao, ngunit aktibong sinusundan at pinoprotektahan nito si Toreko. Kaya, masaya rin si Toreko dahil naging kasama niya si Terry. Biglang naalala ni Mansam, na nakalimutan niya ang tungkol sa paghahanap ng Regal Mammoth, at ang GT Robo ay nagdulot ng kaguluhan dito, para lamang manatiling abala sila, upang mahuli ang Regal Mammoth. Sa puntong ito, tiniyak ni Ren na magpahinga ang lahat, dahil nagsimula ng kumilos ang kanyang kuya, at nahuli na niya ang Regal Mammoth sa unahan nila. Habang si Sunny ay nagbabalik ng isang dambuhalang Regal Mammoth. Kinabukasan, kumakain pa rin sina Toreko at Mansam, naghihintay na dalhin ni Sunny ang Regal Mammoth dito. Biglang nakita nila si Sunny, at ikinagulat nito si Komatsu dahil ang Regal Mammoth ay napakalaki. Napansin ni Tina na bitbit ni Sunny ang napakalaking Regal Mammoth gamit lamang ang isang kamay. Nakapagtataka, lumitaw ang isang level 15 na grupo ng mga hayop na humaharang sa landas ni Sunny. Lumalabas, na gusto nilang angkinin ang Regal Mammoth para sa kanilang sarili. Ngunit habang papalapit sila kay Sunny, lahat sila ay natalo, iniwan si Komatsu na tuliro. Bakit sila natalo nang hindi man lang ginalaw ni Sunny? Biglang itinapon ni Sunny ang Regal Mammoth sa kanila. Sa kabutihang palad, nahuli ito ni Mansam sa oras. Ito pala ang paraan niya ng pagbati, na ikinagulat ng lahat, dahil ang kakaibang batang ito ay isa sa 4 Heavenly Kings. Napansin ni Sunny na ang mga gourmet cell ni Toreko ay malaki ang pinagbago,
At nang makitang lumalaki ang mga hita ni Ren, sinisisi niya ito sa sobrang pagkain ng matamis. Si Ren pala ay nakababatang kapatid na babae ni Sunny, na iniwan si Komatsu na hindi makapaniwala. Magkapatid talaga sila. Sa puntong ito, ipinapaalam ni Mansam sa lahat. Ang Regal Mammoth na nahuli ni Sunny ay isa lamang nawawalang maliit. Kaya't ang inang Regal Mammoth ay dapat na nasa labas pa rin, na ikinagulat ng lahat. Hindi nila inaasahan na ang napakalaking Regal Mammoth ay maliit pa lamang, kaya, hinimok niya silang magmadali at hanapin ang inang Regal Mammoth bago ito matuklasan ng Bishokukay. Sa panig ng organisasyon ng Bishokukay sa sandaling ito, nagbalik na si Chef Vice Stargen. Siya ay dumating upang subaybayan ang plano upang mahanap ang Regal Mammoth, habang ang Bishokukay ay nagpadala ng 3 GT Robo sa misyon na ito. Nang malaman ni Stargen na ang isang GT Robo ay natalo ni Toreko, nagpasya siyang kumilos ng personal. Habang nagsimulang maghanap ang grupo ni Toreko sa Regal Mammoth, nakatagpo sila ng isang bukid ng itim na damo na nakakapanabik kay Toreko. Sa puntong ito, nagsimulang mapansin ni Sunny si Komatsu. Dahil sa kanyang hindi kaakit-akit na hitsura, hindi siya pinapansin ni Sunny, at ipinakilala niya ang kanyang buong course menu sa lahat, na ikinagulat ni Tina, dahil ang lahat ng mga pagkain ay sinadya upang mapahusay ang kagandahan ng balat. Samantala, si Toreko ay kumakain ng itim na damo. Biglang, natuklasan ni Ren ang isang puno ng mayonesa, kaya't inispray ito ni Toreko sa itim na damo upang subukan ito. Nakapagtataka, lalo nitong pinapasarap ang itim na damo. Pagkatapos ay inilabas ni Toreko ang isang pampalasa na guwantes. Napagtanto ni Komatsu na isa itong kagamitan sa paggawa ng pampalasa, kaya niregalo ito ni Toreko kay Komatsu dahil isa siyang chef. Lumalabas na ang makinang ito ay isang bagong produkto ng pananaliksik ng Aigo, ngunit ninakaw ito ni Toreko. Sa puntong ito, napagtanto ni Toreko na nakabantay pa rin si Terry. Kaya, napagtanto nila na maraming panganib sa malapit. Lumalabas na ang mga teritoryo ng Aigo ay ikinategorya ayon sa antas ng panganib, at ang Biotop 1 ay ang pinakadelikado, na inuri bilang Level A. Bigla silang inalertuhan ni Terry, isang grupo ng mga higanteng golem level 27 ang lumitaw, kaya, nagpasya si Toreko na harapin sila kasama si Sunny. Nakakapagtaka, ayaw makisali ni Sunny dahil masyadong pangit ang mga golem na ito. Kaya sinimulan nilang salakayin si Toreko. Ginagamit ni Toreko ang 5 beses na nail punch technique laban sa kanila. Ngunit hindi pa ganap na nakaka-recover ang braso ni Toreko, kaya, hindi niya maipagpatuloy ang laban. Sa kabutihang palad, dumating si Terry upang suportahan si Toreko. Lumapit din si Ren para tulungan siya. Ngunit nagkamali siyang gumamit ng nakakapukaw na pabango sa labanan, na ginagawang nagngangalit ang golem. Kaya, si Sunny na ang bahala. Napansin niya pala na ang shell ng golem ay magagawang magagandang bagay, na iniwan si Ren na bigo, iniisip na gusto siya itong iligtas. Nang magpatuloy ito sa pag-atake kay Sunny, agad niya itong itinaboy. Nagtataka si Toreko, gaano kalayo ang saklaw ng iyong pag-atake. Sumagot si Sunny, mga 25 metro, na ikinagulat ng buong grupo. Ang kapangyarihan pala ni Sunny ay kumokontrol sa kanyang buhok, at sa loob ng bawat hibla ng buhok niya ay 1,000 sobrang liit na hibla. Ang bawat hibla ng buhok ni Sunny ay makatiis ng 250 kilo, kaya naman kaya niyang buhatin ang Regal Mammoth gamit ang isang kamay. Ang kanyang mga hibla ng buhok ay nagsisilbing parang sensor system, na tumutulong sa kanya na madama ang lahat sa paligid. Biglang, ang golem ay patuloy na umaatake kay Sunny. Kaya agad gumawa ng lambat si Sunny para pigilan ito, at agad niya itong binato pabalik ng bato. Itinali niya muli ang golem, kaya hindi ito makagalaw at madaling natalo. Nagulat si Komatsu sa kapangyarihan ng isa sa 4 Heavenly Kings, na si Sunny. Samantala, nakatanggap si Mansam ng isang abiso, na isa pang GT Robo ang nakalusot sa Biotop. Sa koponan ni Toreko, natalo na nila ang lahat ng golem. Biglang tumakbo papalapit sa kanila ang isang golem. Agad naman silang sinipa nito dahilan para magsilipad sila. Habang nahuhulog si Komatsu, naabutan siya ni Sunny sa tamang oras. Nasumpungan ni Sunny at Komatsu ang kanilang mga sarili sa isang kagubatan ng kabute, na labis na nasasabik kay Komatsu dahil maraming bihirang mga kabute doon. Bigla siyang nakahuli ng octopus sauce. Nakakadiri ito kay Sunny dahil pangit ang itsura ng octopus. Sa panig ni Toreko, hinahabol sila ng isang level 90 na hayop. Gayunpaman, masaya ang pakiramdam ni Ren na maging malapit kay Toreko, kaya, itinapon niya ito. Sa hindi inaasahang pagkakataon, lumitaw ang isa pang grupo ng mga halimaw. Gumamit agad si Ren ng sleep-inducing gas para salakayin sila. Biglang may lumitaw na isa pang ibon. Sinipa ito ni Toreko. Sa puntong ito, napagtanto nilang kailangan nilang umalis ng mabilis. Sa panig ni Tina, sila lang ni Terry. Hindi niya alam kung paano makikipag-usap kay Terry. Biglang nakita ni Terry ang isang GT Robo, na nagudyok dito na agad na gumalaw sa defense mode. Kinilala ito ni Tina bilang GT Robo mula sa Puffer Whale area. Kaya, hinawakan ni Terry si Tina at tumakbo. Sa panig ni Toreko, napapaligiran sila ng isang kawan ng mga hayop.
Pagkatapos ay sinabihan ni Toreko si Ren na i-shot ang aroma sa kanya, upang pasiglahin ang kanyang instinct para sa labanan at pagbabantaan sila. Kaya agad na pinaputukan ni Ren ng aroma si Toreko. Sa hindi inaasahang pagkakataon, nalantad nito ang kanyang ligaw na kalikasan, dahilan upang tumakas sa takot ang kawan ng mga hayop. Sa kabutihang palad, kontrolado pa rin ni Toreko ang kanyang makatuwirang pag-iisip. Biglang, nakakita sila ng level 28 Obserus, at kinikilala lamang nito ang malalakas bilang mga Panginoon nito. Napagtanto ni Toreko na inutusan ito ng isang GT Robo na humarang sa kanilang dinadaanan. Sa panig ni Kamatsu, naghahanda siya ng pagkain, na ikinagulat ni Sunny sa kanyang kakayahan sa pagluluto. Kaya, nakahuli din siya ng mas malaking octopus para kay Kamatsu. Sa panig ni Tina, nakilala niya na makapangyarihan ang GT Robo. Maaari itong magtanim ng takot kay Terry, kaya nagsimulang hanapin ni Terry si Toreko. Sa sandaling ito, napagtanto ni Mansam na hinahanap ng Regal Mammoth na ina ang anak nito. Nang ang GT Robo na ito ay lubos na kumpiyansa sa kanyang lakas, sa hindi inaasahan, ito ay nadurog ng isang napakalaking paa. Ito pala ang paa ng Regal Mammoth na ina. Sa panig ni Toreko, nakikipaglaban siya sa Obsurus, ngunit dahil may pinsala pa siya, wala siyang sapat na lakas upang talunin ito kaagad. Sa puntong ito, sinabi niya kay Ren na i-shoot muli ang aroma sa kanya. Bagamat alam niyang napakapanganib na gawin iyon, kinailangan ni Ren na sundin ang utos ni Toreko. Habang hinahanap ni Sunny at Kamatsu ang lahat, napagtanto niyang sa magagandang bagay lang pala ang hilig ni Sunny. Sa sandaling ito, nakarating sila sa isang latian, nakita ang mga halimaw na patuloy na umaatake sa isa't isa, na nagpapasindak kay Kamatsu. Sa hindi inaasahang pagkakataon, nakakalipad si Sunny, at hinila pa si Kamatsu. Ginamit pala niya ang buhok niya para gumalaw sa latian. Bigla niyang napansin na ang kawan ng mga halimaw ay naalis na lahat. At napagtanto niya na ang may pananagutan dito ay ang Bishokukay, dahil naghahanap sila ng mga bihirang sangkap para i-upgrade ang kanilang mga gourmet cell. Kaya sinabi ni Sunny kay Kamatsu, ang mga gourmet cell ay nagmula sa isang uri ng jellyfish sa kailaliman ng karagatan. Kapag itinanim sa katawan ng tao, ito ay magbibigay sa kanila ng pambihirang lakas. Kung kumain sila ng mas masasarap na pagkain, ang kanilang gourmet cells ay patuloy na lumalakas. Sa puntong ito, naunawaan ni Kamatsu kung bakit napakalakas ni Toreko. Ngunit kung ang implantation ay nabigo, ang mga tao ay lalamunin ng mga gourmet cell. Sa panig ni Toreko, inilabas niya ang kanyang kapangyarihan. Napagtatanto na malapit nang mawala si Toreko sa kanyang pagkamakatuwiran, mabilis na nag-shoot si Ren ng nakaka-relax na halimuyak para kay Toreko. Sa hindi inaasahang pagkakataon, ang lakas ni Toreko ay natakot sa Obsurus, kaya pinili nito si Toreko bilang bagong amo nito. Nagpatuloy silang magkasama sa paghahanap para sa Regal Mammoth. Sa oras na ito, sina Toreko at Ren ay nakasakay sa Obsurus patungo sa isang lugar na tinatawag na Devil Athletics. At ang landas na ito ay lubhang mapanganib. Bigla siyang nakatagpo ng isang level 13 na palaka, ngunit madaling nalagpasan ito ni Toreko. Sa panig ni Kamatsu at Sunny, may nakasalubong silang puno ng candy. Kaya, kumuha ng candy si Kamatsu at inilagay ito sa isang panyo upang lumikha ng lasa, at iwiniwisik ito sa mga kabute para matikman ni Sunny. Sa hindi inaasahan, napakasarap ng lasa nito. Sa panig ni Toreko, nakatagpo sila ng isa pang level 22 na hayop. Kaya, nilabanan niya ito, ngunit naubusan na ng lakas si Toreko. Buti na lang at tinulungan siya ni Ren na talunin ito. Sa puntong ito, napansin ni Sunny na labis na nag-aalala si Kamatsu kay Toreko. Bigla siyang nahulog. Bigla nilang napagtanto na ito ay mga yapak ng isang higanteng hayop. Ngunit ito pala ay naging mga bakas ng paa ng isang GT Robo. Bagamat nakita niyang durog na sa lupa ang kanyang kasamahan, ipinagpatuloy niya muli ang paghampas sa kanyang kasamahan. Sa panig ni Terry, mabilis itong tumakbo para hanapin si Toreko. Sa panig ni Toreko, nakikipaglaban siya sa isa pang level 30 na halimaw. Sa hindi inaasahang pagkakataon, nagkaroon ito ng kakayahang lumikha ng mga ilusyon, kaya hindi ito makita ni Toreko. Buti na lang at tinulungan siya ng Obsurus. Sa pag-iisip na ang Obsurus ay magiging cool, sa hindi inaasahan, ito ay pinatulog ng isang ibon at nahulog sa bundok. Sa puntong ito, gumamit si Ren ng nakakapreskong pabango kay Toreko, na tinulungan siyang madama kung nasaan ang ibon. Ngunit natuklasan ni Toreko, ang pamamaraan ng paggalaw ng ibon ay maaaring lumikha ng mga afterimage, na ginagawang hindi niya ito matamaan. Sa kabila ng patuloy na pag-atake, nanatiling nakatayo si Toreko. Sa kabutihang palad, lumitaw si Terry sa oras at natalo ang ibon, na nagpasaya kay Toreko. Bago pa maipaalam ni Tina kay Toreko ang tungkol sa GT Robo, nagising na ang kalbong ibon. Ngunit hindi na ito ng ahas na salakayin ng grupo ni Toreko, dahil natatakot ito sa Battle Wolf. Salamat sa matalas na sentido ni Terry, nagawa ng grupo ni Toreko na malampasan ang Devil Athletics nang hindi na nakatagpo ng panganib. Biglang naramdaman din ni Terry, papalapit na ang GT Robo na kontrolado ni Stargen. Kaya nagpa siya si Terry na bumalik at pigilan siya. Napagtanto ni Toreko na gusto siyang tulungan ni Terry na sumulong. Kaya,
Nagpasya silang magpatuloy. Sa panig ni Sunny at Kamatsu, narating nila ang isang bundok na tinatawag na Regal Wall. Nang malaman ni Kamatsu na ang bundok na ito ay may taas na 3,000 metro, natakot siya. Ngunit nagpasya si Sunny na hilahin si Kamatsu sa bundok na ito, dahil narito ang Regal Mammoth. Sa sandaling ito, patuloy na inaatake ng GT Robo ang Regal Mammoth, ngunit hindi niya ito nagawang saktan. Nagagamit pa nito ang ball nito para kainin ang lahat ng nilalang sa paligid, at iluwa ang mga puting buto. Biglang napagtanto ng GT Robo na may hinahanap ang Regal Mammoth. Sa hindi inaasahang pagkakataon, tumalon ito pababa. Habang dinadala ni Sunny si Kamatsu sa bundok, sa hindi inaasahang pagkakataon, may nahulog na malaking bagay mula sa langit. Agad na napagtanto ni Sunny na ito ang Regal Mammoth, na ikinagulat niya. Sa sandaling ito, tumatakbo din ang grupo ni Toreko sa base ng bundok. Agad nilang nakita ang Regal Mammoth na nahuhulog, kaya tumakbo din sila patungo dito. Habang hindi sigurado sina Sunny at Kamatsu kung ano ang gagawin, nakita ni Sunny ang isang grupo ng mga halimaw sa loob ng bundok. Sa hindi inaasahang pagkakataon, nagalit ang mga nilalang na ito at umatake upang salakayin si Sunny. Kaya mabilis niyang hinila si Kamatsu at tumakbo palayo. Sa puntong ito, nakita ng dalawang grupo ang isa't isa. Kaya, nakaisip si Toreko ng isang plano. Agad niyang pinutol ang isang piraso ng lupa sa ibaba at lumikha ng isang butas. Kaya't lahat sila ay sabay-sabay na tumakbo dito. Ang Regal Mammoth ay bumagsak, ngunit ito ay nananatiling hindi nasaktan, dahil ang Regal Mammoth ay nasa antas na 48. Salamat sa butas ni Toreko, sila ay ligtas pa rin. Sa kabutihang palad, lumikha si Sunny ng lambat upang makatulong na pigilan ang Regal Mammoth. Napagtanto ni Toreko at Sunny na ang Regal Mammoth na ito ay masyadong malaki, nalampas sa laki ng nahuli na Regal Mammoth ni Sunny. Sa panig ni Mansam, pinag-aaralan pa rin niya ang nahuli na Regal Mammoth. Sinusubukang hanapin ang lokasyon ng karne ng hiyas sa loob ng katawan nito. Biglang, ang mga halimaw na ito ay patuloy na lumilitaw. Lumalabas na maaari nilang igulong ang kanilang mga katawan upang maiwasan ang pagbagsak ng epekto ng Regal Mammoth. Kaya, agad nilang sinalakay ang buong grupo. Pilit silang pinipigilan ni Toreko at Sunny. Sa hindi inaasahan, matigas ang katawan nila, kaya hindi epektibo ang mga atake ni Toreko at Sunny. Sa kabutihang palad, lumitaw si Coco sa oras at ginagamit ang kanyang lason upang mawalan ng kakayahan ang mga halimaw na ito, na nagpapasaya kay Kamatsu. Excited din si Tina dahil 3 miyembro ng 4 Heavenly Kings ang nandito. Habang hindi gusto ni Sunny si Coco, sa pag-aakalang hindi maganda ang kanyang lason. Sa hindi inaasahan, sumigaw ang Regal Mammoth. Nalason pala ni Coco ang Regal Mammoth, na naging sanhi ng pagkaparalise nito. Biglang nalaman ni Coco na may nakalusot sa katawan ng Regal Mammoth. Napagtanto ni Sunny na ang pakay niya ay ang laman ng hiyas sa loob. Nang binanggit nila ang karne ng hiyas, nasasabik si Kamatsu dahil ito ay isang napakabihirang uri ng karne. Habang papasok na sila sa Regal Mammoth, lumitaw ang higanteng GT Robo. Kaya napagtanto nilang kailangan muna nilang talunin siya. Nagpasya si Coco na labanan siya, upang payagan ang grupo ni Toreko na makapasok sa Regal Mammoth. Kaya, umalis ang grupo ni Toreko. Pagkatapos ay inilabas ni Coco ang kanyang lason upang labanan ang GT Robo. Sa panig ni Stargen, hinaharangan siya ni Terry. Sa sandaling ito, hindi alam ng grupo ni Toreko kung paano papasok sa katawan ng Regal Mammoth. Sa hindi inaasahang pagkakataon, sinipsip sila sa loob. Biglang nakita ni Coco ang Grim Reaper na parang figura sa paligid nila, na ikinabahala niya. Kaya inatake agad si Coco ng GT Robo. Sa hindi inaasahang pagkakataon, nananatili siyang hindi nasaktan, dahil may toxic armor si Coco na nagpoprotekta sa kanyang katawan. Sa puntong ito, ang buong grupo ay pumasok sa bibig ng Regal Mammoth, ngunit napagtanto nilang nakatayo sila sa mga ngipin nito. Sa hindi inaasahan, napatakip ito agad ng bibig. Sa kabutihang palad, napigilan ito ni Toreko at Sunny, na nagpapahintulot sa grupo na makatakas sa oras. Gayunpaman, nahuhulog sila sa tiyan ng Regal Mammoth. Sa panig ni Coco, inaatake siya ng GT Robo. Sa hindi inaasahang pagkakataon, nakaiwas si Coco at nagsimulang mag-counter attack laban sa kanya. Ngunit napagtanto ni Coco na ang kanyang baluti ay napakatigas. Sa panig ni Toreko, nahulog sila sa tiyan. Biglang, natuklasan niya, isa pang GT Robo ang naroroon. Sinabi niya na ang katawan ng Regal Mammoth ay parang isang maze, kaya hindi siya nakahanap ng daan palabas. Kaya, nagpasya si Sunny na manatili at labanan ng isang ito, upang payagan ang grupo ni Toreko na maghanap para sa hiyas na karne. Nagawa na pala siyang ibitag ni Sunny, kaya, hindi siya makagalaw. Sa puntong ito, napagtanto ni Sunny, siya ang sumisira sa mga halimaw sa latian, na ikinagalit niya. Kaya, inaatake niya si Sunny. Ngunit madaling hinarangan ni Sunny ang pag-atake, at nagpasya siyang ilabas ang kanyang mga gourmet cell. Sa panig ni Terry, sinusubukan pa rin niyang harangan si Stargen, ngunit naramdaman ni Terry na napakadelikado ng taong ito, kaya agad siyang umatras.
Nalaman niya na hinahanap niya si Toreko, agad na naglunsad ng pag-atake si Terry, ngunit hinarang siya ng kanyang Absolus. Sa panig ng grupo ni Toreko, naghahanap sila ng karne ng hiyas. Napagtanto ni Kamatsu na pagod na si Toreko, dahil wala pa siyang kinakain. Sa puntong ito, pagod at gutom na rin si Tina. Sa panig ni Coco, natukoy na niya ang kanyang kahinaan sa ulo. Sa patuloy niyang pag-atake kay Coco, agad niyang pinuntirya ang loob ng kanyang ulo, ngunit nahuli niya si Coco. Nang akala niya ay mananalo siya, dahil immune sa lason ang robot, sa hindi inaasahan, pinakawalan ni Coco ang kanyang mga gourmet cell. Sa panig ni Sunny, bigla siyang tumakbo palayo. Lumalabas, na gusto niyang lumayo sa attack range ni Sunny, kaya pinaputukan niya siya ng laser beam. Ginagamit ni Sunny ang kanyang buhok para harangin ito. Habang naglalabas si Coco ng nakakalasong gas, sa puntong ito, iniisip niya na ang lason ay hindi magiging epektibo laban sa kanya. Ngunit sa hindi inaasahan, ang mga panloob na circuit ay nawasak. Kaya't ginamit niya ang laser beam para atakihin si Coco, at ibinuga ang kanyang lason, na ikinatuwa niya. Akala niya nanalo na siya. Nang malapit na niyang tapusin si Coco, sa hindi inaasahang pagkakataon, nagkamali siya sa kanyang pag-atake at ang GT Robo ay nagsimulang mawalan ng kontrol. Na-disable na pala ni Coco ang kanyang antena, na-disable ang remote control ng GT Robo, kaya hindi na niya makontrol ang GT Robo. Simula pa lang pala ay planado na niya ang lahat. Kaya, ang GT Robo ay nawasak, pero pagod na rin si Coco. Bigla, may nakita siyang itim na GT Robo na papalapit. Gayunpaman, wala siyang pakialam kay Coco, dahil ang kanyang layunin ay ang karne ng hiyas. Sa hindi inaasahan, diretso siyang gumapang sa tiyan ng Regal Mammoth, na nagparamdam kay Coco na natagpuan ng Grim Reaper ang grupo ni Toreko. Sa panig ni Toreko, hinahanap pa rin nila ang karne ng hiyas. Bigla siyang nakakita ng isang orange tree. Nang maghahanda na si Kamatsu ng pagkain, sinabi ni Toreko na wala na silang oras, dahil matutunaw sila ng asid ng tiyan ng Regal Mammoth. Biglang naramdaman ni Toreko, na dumating na rin dito ang itim na GT Robo. Habang si Sunny ay nakikipaglaban sa asol na GT Robo, pero lagi siyang lumalayo sa kanya dahil alam niyang kahinaan iyon ni Sunny. Bigla siyang umupo at ipinakita ang kanyang koleksyon, na ikinagulat ni Sunny, dahil sa loob ay ang mga mata ng mga halimaw. Hobby niya pala ang mangolekta ng mata. Biglang may lumabas na level 25 na halimaw. Alaga niya pala, kaya naman, agad na sinalakay ng halimaw si Sunny, ngunit napigilan ito ni Sunny. Dahil alam niyang 20 metro lang ang maximum attack range ni Sunny, na ikinatuwa niyang makipaglaro sa kanya. Sa hindi inaasahang pagkakataon, nagpa siya si Sunny na hindi na lumaban, at lumiko upang pagalitin ang GT Robo, na ikinagalit niya at inatake si Sunny. Sa puntong ito, patuloy siyang hinahayaan ni Sunny na patamaan siya, na labis niyang ikinatuwa. Pero sa hindi inaasahang pagkakataon, nasira ang braso niya. Nakontrol na pala siya ni Sunny, pati ang kanyang alaga ay natatakot na atakihin si Sunny. Kaya, inihayag niya ang kanyang sariling lakas at sinaktan siya ng isang malakas na suntok, na nagsimulang mag-alala at tumakas. Sa hindi inaasahang pagkakataon, naipasok na ni Sunny ang kanyang buhok sa kanyang control unit. Lumalabas, mula sa simula ng labanan, si Sunny ay nagkabit sa kanyang control unit, kaya, natalo siya ni Sunny. Akala niya magpapahinga na siya. Sa hindi inaasahan, itinulak siya sa labas ng Regal Mammoth. Buti na lang at sinabihan ni Coco si Kiss na hulihin si Sunny sa oras. Sa puntong ito, pareho silang pagod. Ngunit napagtanto ni Coco na ang pinakamahirap na kalaban ay ang itim na GT Robo. Sa kabila nito, naniniwala pa rin si Sunny kay Toreko. Sigurado siyang makukuha ni Toreko ang karne ng hiyas. Sa sandaling ito, papalapit na ang grupo ni Toreko sa karne ng hiyas, na labis nilang ikinatuwa. Bigla, nakita ni Toreko ang itim na GT Robo, kaya, agad niyang pinakawalan ang kanyang kapangyarihan at inatake ito. Sa hindi inaasahang pagkakataon, sa isang suntok lang ay gumanti siya at napatumba si Toreko kaya nawalan siya ng malay. Agad din siyang inatake ni Ren, ngunit madali rin siyang natalo, na nagdulot ng takot kina Kamatsu at Tina. Sa loob ni Toreko sa sandaling ito, nakita niya ang pulang demonyo na nilalamon siya. Sabi niya, ang iyong oras ay 5 minuto, humanap ka agad ng talagang masarap kainin. Nang marinig ang sigaw ni Kamatsu, nagising si Toreko. Ito pala ay sinusubukan ni Ren na tulungan si Toreko na maibsan ang sakit, at ang usok ay makakatulong sa buong grupo na makatakas. Biglang tumakbo si Tina, gusto niyang hanapin si Sunny para tulungan si Toreko. Sa sandaling ito, napansin ni Stargen si Kamatsu. Sa hindi inaasahang pagkakataon, hinarap siya ni Toreko, at agad siyang natalo ni Toreko. Nang makitang nasugatan si Ren, nag-alala si Toreko. Hiniling ni Ren kay Toreko, pakiusap halikan mo ako. Labis na ikinatuwa ni Ren ang halik ni Toreko. Habang bumalik si Stargen, biglang may naramdaman siya. Ang lakas ni Toreko ay tumataas. Kaya't agad siyang inatake ni Toreko, na ikinagulat niya, at muling pinagpatuloy ang paghampas sa kanya. Sa puntong ito, galit na galit si Toreko dahil naglakas loob siyang saktan si Ren.
Pero kaya pang tumayo ni Stargen, at napagtanto niyang gumamit si Toreko ng autophagia. Ang autophagia ay kapag ang isang nilalang ay nagugutom, ang mga cell ay masisira sa sarili upang magbigay ng enerhiya. Ngunit para sa isang taong may mga gourmet cell, ito ay tulad ng kanilang kinakain ang kanilang sarili. At ito rin ay tanda ng nalalapit na ebolusyon ng mga gourmet cells. Kaya't ipinagpatuloy ni Toreko ang pag-atake kay Stargen. Sa puntong ito, tumaas ng husto ang lakas ni Toreko. Pero kaya pa ring tumayo ni Stargen, at sabi niya, hindi kayang ilabas ng GT Robo na ito ang lahat ng kapangyarihan ko. Ngunit napagtanto niya, ang kasalukuyang estado ni Toreko ay hindi maaaring mapanatili ng matagal. Sa oras na iyon, siguradong matatalo si Toreko, kaya agad niyang inatake si Toreko, ngunit kinokontra pa rin siya ni Toreko. Sa puntong ito, plano niyang gamitin ang 7 beses na nail punch. Bigla, naubusan na ng lakas si Toreko, kaya, nagpaputok siya ng laser para tapusin si Toreko. Pinaputok pa niya si Toreko sa laman ng Regal Mammoth. Sa labas, nararamdaman din ni Coco, na nasa panganib si Toreko at ang iba pa. Ngunit wala na siyang lakas para tulungan sila. Sa sandaling ito, nakita ni Tina si Toreko na walang malay, dahilan para hindi siya sigurado kung ano ang gagawin. Biglang may nakita si Tina na kumikinang, at ito ay tumutulo ng tubig. Kaya naman, kinuha agad ni Tina ang tubig na iyon at ipinainom kay Toreko. Sa hindi inaasahang pagkakataon, nakatulong ito sa kanya na magkamalay. Napagtanto ni Toreko na ito ay karne ng hiyas, kaya agad niya itong nilapitan, habang naglalaway ang bibig ni Toreko, dahil ang karne ng hiyas ay naglabas ng napaka-espesyal na aroma. Pagkatapos ay naghiwa si Toreko ng isang piraso at kinain ito. Sa hindi inaasahang pagkakataon, napaiyak si Toreko dahil masarap ang karne. Napaka-irresistible nito sa kanya, at nakatulong ito sa lakas ni Toreko na makabawi. Habang nakikipag-usap si Stargen kay Kamatsu, napagtanto niyang may kaharap siyang chef. Habang kukunin na sana niya ang kanyang kutsilyo ay agad siyang pinigilan ni Kamatsu, dahil ang kutsilyo ay parang lifeline ng isang chef, kaya pinilit niya itong ibalik. Sa kabila ng banta ng pagpapalabas ng kanyang mga gourmet cell, nanatiling determinado si Kamatsu. Sa kabutihang palad, bumalik si Toreko, na nagpasaya kay Kamatsu. Sa puntong ito, napagtanto niya, ang mga gourmet cell ni Toreko ay nag-evolve, na labis siyang naintriga. Kaya naman, inutusan ni Stargen ang kanyang subordinate na i-deactivate ang pain reduction mode ng robot. Bagamat alam niya na kung gagawin niya iyon, kapag matamaan ni Toreko, makakaramdam siya ng sakit. Ginawa pa rin ito ni Stargen, para magkaroon ng patas na laban kay Toreko. Tanong ni Toreko, ano ang pangalan mo? Tinatawag akong Stargen. Agad na pinakawalan ni Toreko ang kanyang kapangyarihan. Agad siyang inatake ni Stargen, ngunit hindi nasaktan si Toreko, at agad na pinutol ang kanyang braso. Sa puntong ito, si Stargen ay lubos na na-overwhelm ni Toreko. Napagtanto niyang hindi na siya tugma kay Toreko. Tanong niya, masarap ba ang karne ng hiyas? Balang araw makakaharap ulit kita, at sa susunod ay ang tunay kong katawan. Kaya, pinakawalan ni Toreko ang 10 beses na nail punch, agad siyang pinalipad at winawasak siya. Sa wakas, si Toreko ay nagwagi, na nagpaligaya kay Kamatsu. Biglang nalaman ni Toreko na buhay pa si Ren, na nagpasaya sa kanya, at oras na para kunin nila ang karne ng hiyas. Sa labas, napagtanto ni Coco na ligtas ang lahat. Biglang itinulak ng Regal Mammoth ang grupo ni Toreko palabas. Nang makita ang laman ng hiyas, natuwa si Sunny, kaya, agad niya itong sinalo. Sa sandaling ito, napansin ni Sunny na nasugatan si Ren, kaya ginamit niya ang kanyang buhok upang pagalingin siya. Inoperahan pala siya ni Sunny. Biglang napansin ni Coco na nag-evolve ang mga gourmet cells ni Toreko. Sa sandaling ito, ligtas ding nakabalik si Terry kasama ang Absurus. Sa panig ng Aigo, dinala dito ang Regal Mammoth. Sa pag-aakalang matutuwa ang inang Regal Mammoth, sa hindi inaasahan, galit pa rin ito at inaatake ang grupo ni Toreko, kaya, dali-dali nilang kinuha ang karne ng hiyas at tumakbo palayo. Sa sandaling ito, nagising si Ren, na ikinagulat ng staff ng Aigo, dahil kumain siya ng ilang uri ng high-class na pagkain. Tinutulungan nito ang mga cell ni Ren na mag-evolve. Gayunpaman, hindi nila alam na dahil pala ito sa halik ni Toreko. Makita pa lang si Toreko ay napakasaya na ni Ren. Pagsapit ng gabi, sa wakas ay makakain na ng buong grupo ang karne ng hiyas, na nagpapasaya sa kanila. Sa hindi inaasahan, habang hinihiwa ni Kamatsu ang karne, umaagos ang katas ng karne at ang lasa nito ay katangi-tangi at maluho, na nagpapakinang sa katawan ng lahat. Sa sandaling ito, gumagawa si Kamatsu ng isang paraan upang mapahusay ang lasa ng karne ng hiyas. Agad niyang ginagamit ang mga nakolektang lasa. Ang nakakapagtaka ay lalo pang nagliliwanag ang katawan ni Toreko dahil sa sobrang sarap. Nang magpasya si Toreko na isama ang karne ng hiyas sa kanyang buong course menu, sa hindi inaasahan, si Sunny ang higit na kumikinang, at agad niyang pinahinto si Toreko, dahil gusto rin niyang isama ang karne ng hiyas sa kanyang full course menu. Kaya, pareho silang nagsimulang magtalo, dahil ayaw nilang pumili ng parehong ulam para sa kanilang buong course menu.
Matapos ang paglalakbay upang makahanap ng karne ng hiyas, bumalik si Toreko sa kanyang tahanan. Sa kanyang paggising, naghiwa siya ng isang pirasong tsokolate para kainin. Gawa pala sa cake ang buong bahay ni Toreko. Nang lumabas siya, napansin niyang ayaw pa rin kumain ni Terry. Napagtantong 2 linggo na itong nag-aayuno, kaya nagpa siya si Toreko na maghanap ng pagkain para kay Terry. Samantala, ang mga kasanayan sa pagluluto ni Kamatsu ay bumuti ng husto, salamat sa mga guwantes na pampalasa ni Toreko. Ito ay humahanga sa CEO ng Aigo's business dahil masarap ang lasa ng pagkain ni Kamatsu. Kaya, nagpa siya siyang hilingin kay Kamatsu na tulungan siyang maghanda ng isda na pinangalanang Princess of the Deep Sea, dahil ito ay isang bihirang at mahalagang isda na kadalasang ginagamit upang aliwin ang mga pinuno ng estado. Pero 7 araw lang ang deadline ni Kamatsu, dahil masisira ang isda kapag masyadong matagal. Sa panig ni Toreko, naghahanap siya ng pagkain para kay Terry. Biglang, sina Toreko at Terry ay inatake ng isang level 15 flyer duck. Napagtanto ni Toreko na masarap ang karne ng pato na ito, kaya nagpa siya si Toreko na kakainin niya ito. Tumalon siya at ginamit ang 3 hit na nail punch move para talunin ang flyer duck. Pagkatapos ay inihaw ni Toreko ang pato. Bagamat mukhang masarap, hindi pa rin interesado si Terry dito, kaya kailangan itong kainin ni Toreko mag-isa. Nararamdaman niya ang masarap at malasang lasa sa karne ng pato, na nagpapasaya kay Toreko, at agad niyang kinain ang lahat ng ito. Ngunit hindi pa rin alam ni Toreko kung paano maging interesado si Terry sa pagkain. Sa puntong ito, nakipagkita si Toreko sa isang kaibigan na nagngangalang Tom. Kinilala ni Tom si Terry bilang ang maalamat na battle wolf, kaya sa DNA nito, kumakain lang ito ng mga sangkap sa mundo ng gourmet. Ang pagkain sa mundo ng tao ay hindi angkop para sa battle wolf. Lumalabas, ang mundo ng gourmet ay malawak at hindi paganap na ginalugad ng mga tao. Ngunit sinabi ni Tom kay Toreko na mayroong isang uri ng sangkap na tinatawag na BB corn. Natagpuan ito ni Naking Master Jiro sa mundo ng gourmet. Napagtanto ni Toreko na ang BB corn ay magpapasigla sa gana ni Terry. Gayunpaman, ang BB corn ay nasa isang mapanganib na kagubatan na tinatawag na Wool Jungle. Ang lugar na iyon ay tinawag na botanical na impyerno. Kinaumagahan, namimili si Kamatsu para maghanap ng mga sangkap para sa sarsa para sa Princess of the Deep Sea Fish. Nagkataon namang nakita niya si Tom, habang si Tina ay naghahanap din kay Toreko para sa iba pang balita. Sa oras na ito, sinabi sa kanila ni Tom na pumunta si Toreko sa Wool Jungle upang hanapin ang BB corn. Napagtanto ni Kamatsu na sa gubat na iyon, naroon ang sangkap na hinahanap niya. Kaya't nagpa siya silang habulin si Toreko. Samantala, narating na ni Toreko ang labas ng Wool Jungle. Dahil napakadelikado sa harapan, hindi naglakas loob ang piloto na ipasok siya sa loob. Kaya, kinailangan ni Toreko at Terry na pumasok. Napagtanto ni Toreko na sariwa ang mga halaman dito. Bigla siyang nakakita ng puno ng nyog, kaya agad na binunot ni Toreko ang isa. Sa hindi inaasahan, ang likido sa loob ay alak pala. Biglang nakita ni Terry ang isang malaking peach na ikinatuwa ni Toreko, ngunit sa lalong madaling panahon na pagtanto ni Toreko na ito ay isang bitag. Isa talaga itong level 6 na lumilipad na peach squirrel. Dahil may dala siyang mapayapang bulaklak, sa tuwing may bumagsak na talulot, ito ay tanda ng isang mataas na antas ng halimaw. Dahil ang lumilipad na peach squirrel ay tila hindi katakam-takam, nagpa siya sina Toreko at Terry na magpatuloy. Sa puntong ito, nagsimula silang makipagsapalaran ng mas malalim sa kagubatan. Naabutan sila ni Kamatsu at Tina, ngunit paglapag nila sa helicopter, nakaalis na si Toreko. Bigla naman nilang napansin ang maraming mapayapang bulaklak dito. Nang mapagtantong delikado ang loob ng kagubatan, iminungkahi ng kawani ng Aigo na hintayin nila si Toreko sa labas. Ngunit 3 araw na lang ang natitira kay Kamatsu. Kung hihintayin nilang bumalik si Toreko, huli na ang lahat. Bigla nilang nakita ang grupo ni Zanj na tumatakbo palabas ng gubat. Ipinaalam niya kay Kamatsu na maraming carnivorous na halaman sa gubat na ito. Sa panig ni Toreko, nakipagsapalaran pa rin sila sa mas malalim na kagubatan. Biglang tumaya ang mga paniki sa balikat ni Toreko. Sa hindi inaasahang pagkakataon, ang kanilang mga basura ay naglalaman ng mga buto na tumubo at naging isang halamang carnivore, kaya agad itong pinutol ni Toreko. Napansin ni Toreko ang payapang mga talulot ng bulaklak na nalalagas. Sa hindi inaasahang pagkakataon, inatake ng halaman si Toreko, kaya agad siyang itinulak ni Terry palayo, at nahuli nito si Terry. Napagtanto ni Toreko na ang halaman na ito ay isang level 33 goblin plant.